Good day, grade 9. Welcome sa day 7 ng ating ICT class. At today, tatakal natin ang about sa graphics. So, meron ako ditong sample pictures na dalawa. Kung mapapansin ninyo, sa may left side ninyo, pictures ko yan, kasama yung mga dati kong estudyante. And then sa may right side naman, makikita nyo yung graphics na isang unicorn. So, syempre magkaiba yung dalawang yan. So, ano yung difference nitong pictures na nakikita nyo? Sa may left side, tawag dyan, still photos. Kasi reality siya na kinuhanan lang ng picture gamit yung mga camera natin. Pwedeng sa cellphone camera, camera ng DSLR, tablet, or kung ano mang camera. 'Di ba sa gadget. While dun sa kabila, sa may right side, itong ating unicorn graphics dito, ito ay man-made. Ibig sabihin, edited siya. Ginawa lang siya ng tao na ginawa siyang graphics. So, classified din naman siya as image. Yun nga lang, siya ay vector image na. So, malalaman natin yung two types of graphics kasi dalawa sila magkaiba. So, itatakal natin ano ba yung two types of graphics. So, yan ang topic natin, two types or major types of graphics. So, image versus graphics. Ano ba yung pinagkaiba nito kanina? So, dun sa picture natin, alin dun yung image, alin dun yung graphics. So, yung image, siya yung picture ko kasama yung mga estudyante ko. Image ang tawag doon. Samantalang yung graphics naman, dumaan na siya sa computer, na-edit na siya, so classified na siya as graphics. Huwag kayong malilito ha, meron din kasi mga images na classified as graphics. Paano naka-classify na graphics ang isang image? So halimbawa, pinicturean ko yung sarili ko, nag-selfie ako. Image ang tawag doon. Pero kapag ginamitan ko na siya ng editing skills ko sa computer, halimbawa siya ay kinartonize ko o kaya nilagyan ko siya ng mga sticker, nilagyan ko siya ng, kunwari may mga text na ako nilagay, kunwari pang tarpaulin yung ginawa ko or pang poster yung picture ko. Classified na siya as graphics kasi dumaan na siya sa editing ng computer software. So, yun ha. Para mas madalian tayo, meron ako dito mga sample pictures and definition ng images. So, images typically are like photograph, which are captured by cameras, sensor, and others. It reflects the real-world scene. So, still photos nga yung ibang term doon. So, ayan yung mga sample picture. May gagamba, may halaman, tapos may mga pusa. Ayan, while the graphics are visual presentations on some surface such as wall, canvas, computer screen, and others. These are generally done on computers and normally includes words, symbols, and images. So sabi ko nga sa inyo, yung ating image kanina, pwede din siya maging graphics basta inedit natin or ginamitan natin siyang pag-design halimbawa sa mga tarpaulin, may mga words na, may added shapes na, ginamitan na natin ng mga editing skills. So, ito yung sample ng mga graphics. Ayan. Ito pa, ayan. So, ayan. Tarpaulin na yan. Parang invitation yata yan. Oh, ganun. Birthday. Yan. Next natin, two major type of graphics. So, magkaiba pa pala yung type nila. So, we have the vector and the raster. So, ano mapapansin nyo dito sa ating sample video or dito sa ating sample picture sa video? So, yung vector natin, malinis siya, 'di ba? Hindi siya pixelated. While dun sa kabila, yung raster, pixelated siya. So, ano bang pinagkaiba nitong vector sa raster? Okay, so define natin yung meaning ng raster graphics or kilala sa tawag na bitmap graphics din. So, raster are stored in a computer in the form of a grid of pixel or picture elements. So, ang picture elements for short ay pixel. So, kapag nakakita kayo ng image tapos zoom in nyo siya, di ba, pag zoom in niyo nagiging parang blurred siya, made of box siya, pixel ang tawag doon. So, ang isa pa sa pinagkaiba niya sa vector, dahil nga siya ay made of pixel, siya ay napakaraming variety of colors. Nakalagay dyan, millions of colors made of ang raster natin. So, ibig sabihin, magkakaiba ng shade yung box. Diba, hindi naman siya ah, isang kulay or limited na kulay lang. Magkakaiba pa yan ng shade. Kaya, pag zoom in, ay parang blur yung itsura niya ng mga boxes.
Samantalang itong vector naman, hindi siya made of pixel. Kaya kapag zoom in siya, hindi siya nagpipixelate or wala tayong box-box na makikita sa kanya pag zoom in natin. So, these objects are defined by mathematical equation rather than pixel. So, mathematically equations made siya. Kaya kahit anong zoom in natin, smooth yung makikita natin na edges ng ating graphics. So, they can always render at the highest quality. So, usually, yung mga ginagamit dito, yung mga nag-animate na kailangan malinaw kahit anong zoom in nila. So, yun nga lang, kumakain to ng maraming spaces sa computer or sa laptop. Tapos, ang isa pa sa pinagkaiba nila, vector graphics ay 250 colors lang. Hindi siya kagaya nung raster natin kanina or yung bitmap graphics natin na kapag zoom in nga ay magkakaiba yung kulay, magkakaiba yung shades, kaya millions of colors. Dito, hindi. Limited lang siya into 250. Wala na siya mga shades para hindi siya magpipixel base. So, ito yung mga common image formats natin. Familiar ba kayo sa mga formats? So, halimbawa, kayo sa PowerPoint, pag nag-save kayo, yung file mismo or yung file format ng sinave ninyong PowerPoint ay .ppt, yung dulo. Kapag document naman, may mapapansin ninyo na ang file format niya sa dulo ay halimbawa, ang sinave nyo ay full name. Tapos makikita nyo, full name.docs. Ibig sabihin, document file type siya. So, yun yung tinatawag na file formats. So, ano naman yung mga file formats natin pagdating sa bitmaps or sa raster image natin? So, we have the GIF. So, pag sinabi natin na GIF or Graphic Interchange Format, so, ang GIF, ito yung mga gumagalaw or tinatawag na animated GIF, yung format niya. Saan kayo makakita ng mga images na gumagalaw? Yung mga icon minsan sa Facebook, halimbawa, makikita nyo meron dong icon na umiiyak tapos gumagalaw. Basta mga images na gumagalaw, nag-animate ng konti. GIF yung file format nun. Ano naman pinagkaiba ni GIF kay PNG? So, si PNG naman class, ito yung ginagamit usually kapag gagawa kayo ng mga logo design or graphics na kailangan transparent yung background. So, ibig sabihin, pag magsisave kayo na gusto nyo ay transparent ang background, isave nyo siya as PNG. Then, next naman, ito yung pinaka-common sa lahat, the JPEG or the JPEG. So, JPEG, ibig sabihin ng JPEG ay hindi transparent yung background niya, pero ito yung mas gamit na gamit kasi magaan yung file size nito. Then, we have the BMP. Yung BMP parang JPEG din yan. So, halos pares lang din naman silang format. Pero, mas magaan itong BMP. So, applicable to sa mga pang-send. So, usually, ang BMP ay alam ko gamit to sa mga online din eh. Bawa sa Facebook yung mga icons doon. Size nito ay BMP kasi mas magaang si BMP kay JPEG. Pang ano talaga siya, pang internet yung size niya. Magaan mag-load. And then we have the PSD or the Photoshop document. Ang PSD naman ay, ito yung makikita ninyo sa Photoshop kasi gagamit tayo ng Adobe Photoshop eh. Pag nag-save kayo at gusto ninyo ay editable pa, nakastack pa yung kanya mga layers, PSD ang gagamitin natin. Ibig sabihin, pag inopen nyo siya, pwede nyo pa siyang ma-edit sa Photoshop. Not unlike the JPEG or the BMP, PNG, and GIF, kapag sinave nyo siya ng mga ganyang format, yung mga nakauna sa taas, hindi na siya editable. Well, may edit nyo siya, pero yung kanya mga layers, hindi na nakastack layer per layer. Not unlike the PSD. The next, we have the TIFF. So, si TIFF naman, eto ginagamit to class para sa ano, sa, halimbawa, gusto nyong mag-send ng inyong layout dun sa inyong client. Kunwari, meron kayong client, may nagpagawa sa inyo ng logo. At gusto niya mapatunayan na original yung ginawa nyo at hindi nyo dinownload sa internet. So, sasabihin sa inyo ng client na sendan mo ako ng TIFF na ano, na format para makita ko. Ibig sabihin, hindi niya yun may edit, pero para siyang PSD file or Photoshop document. So, bakit? Kasi makikita nyo layer per layer kung ano yung mga design na ginawa nyo doon. Na talagang ginawa ninyo mano-mano, hindi din-download sa internet. So, yung TIFF, para lang din siyang PDF, pero kita yung mga layers, layer per layers ng images, bago ma-form ng isang or as a whole images. So, ano-ano yung mga software na ginagamit natin? So, yung mga software na ginagamit natin, pang-edit, we have the Adobe Photoshop. Yan, gagamitin natin yan. Yung GIMP, pwede rin. Pag halimbawa mahilig kayo mag-drawing, yung Corel Photo Paint.
pang vector yan, yung Corel. Kasi kapag nag-drawing kayo dyan, pag zoom in nyo, hindi magpipixel base. Then, Microsoft Paint, pwede rin natin, optional. Then, Corel Paint Shop Pro. So, pwede din yan. Halos parehas ng Corel Photo Paint. Yan. So, eto class, basa-basahin nyo na lang yung pinaka-definition ng meaning niya, tsaka kung ano ibig sabihin ng GIF, PNG, PSD, ayan, nakalagay na rin dyan, tsaka yung mga sinusupport niya. Tsaka ito, basahin nyo na lang din yung pinaka-definition. Although, na-discuss naman natin na kanina. Okay, so how about the vectors format? So, ano-ano naman kapag vectors? Ito class ulit ha, ulitin ko. Ito yung kapag zoom in, hindi nagpipixel base. So, we have the AI. Ang AI, ito yung format kapag gumamit tayo ng Adobe Illustrator. Yung mga mahilig mag-drawing dyan, gumawa ng digital character, itong bagay sa inyong mga software, mga pang-vector software. And then, we have the SWF para sa Macromedia, Adobe Flash, yung mga gumagalaw. Ang katumbas nito ay GIF dun sa ating raster kanina na format. Dito naman sa vectors, SWF para gumagalaw yung image, pero vector type siya of graphics. So, we have the CDR for Corel Draw. Then, DWG for AutoCAD, yung mga gumagawa ng bahay. Yan ay hindi pixel-based, yan ay vector-based. Kaya kahit i-zoom in natin yung mga linya ng bahay or mga 3D ng bahay, yan ay hindi magpipixel. Then, we have the PDF. So, Adobe Reader. So, familiar naman siguro kayo sa PDF. Ano, halimbawa, merong mga lecture na gusto mas magaan, yung parang pa-ebook siya, PDF yung sinisave natin. So, para malinaw din siya sa mga reader kahit i-zoom in, malinaw pa rin yung mga text or images. Yan. So, bago kayo mag-start ng activity sa Photoshop, dapat alam natin paano nga ba tayo magsiset-up ng ating document ng proper or nasa ayos. Okay, so naming your file, set up the correct page size and orientation for your document. So, ibig sabihin, dapat tama yung naming natin, yung page size natin, dapat alam natin yan, tsaka yung orientation. Ano ba pag sinabing naming? Yung naming, kung ano yung pangalan ninyo, ilalagay nyo kasi formal yan, hindi yan pwede na halimbawa yung code name ninyo sa game. So, hindi pwede yun. So, halimbawa yung inyong halimbawa gusto nyo hot macho man, mga ganon. Hindi pwedeng ganon. Dapat yung full name ninyo para mas madali din ninyo mahanap. Kasi usually, yung lalo na yung mga makakalimutin, halimbawa nag-save sila, hindi pa tapos yung activity, sinave nila sa desktop, tapos hindi na nila mahanap. Eh kung pangalan ninyo agad yung nilagay nyo doon, tapos nakalagay pa yung type ng activity, halimbawa, pinagawa ko kayo ng logo. So, halimbawa, isip tayo ng pangalan, halimbawa, Juan de la Cruz dash logo activity. So, mas madali mahanap, mas formal, mas maganda, di ba? So, ganun yung proper naming ng isang document. Tapos, itong page size, saka orientation, itatakay pa natin sa susunod na slide. Yan. So, pag magke-create kayo, yan, ilalagay nyo, lalabas tong window na to, pag open nyo ng software ng Photoshop. So, name nakalagay, your surname. Pwede naman full name na lang, kung gusto nyo buo, para kung meron kayong kaipilido, hindi pa rin kayo magkakapalit, di ba? So, name of activity. Then, mas maganda sana kung may isang folder kayo, grade 9, tapos nakalagay dun sa loob, another folder, pangalan nyo. So, halimbawa yung folder na yun ay Juan de la Cruz, tapos lahat ng inyong files, dun yung sa folder ninyo ilalagay para hindi siya sabog-sabog at madali ninyong makikita. Then, kapag medyo bago yung version ng Photoshop ninyo, halimbawa gusto nyo magdala ng laptop, pwede naman. Halimbawa, mas komportable kayo ng ganun. Pag open ninyo ng Photoshop, dito nyo makikita sa may right side yung preset details. So, diyan kayo maglalagay sa Untitled-1. Papalitan nyo, i-rename nyo ng pangalan nyo, then activity. Then, pagdating naman dito sa page size, nasa may baba lang siya nung name. So, makikita ninyo, ano-ano ba yung mga size na dapat alam natin? So, we have different sizes eh. So, meron tayong letter, yung short paper, letter size ang tawag doon. Pag legal paper naman, yun ang long size, bond paper. Kapag tabloid, iba din syempre yung sukat niyan. Then, meron din dyan mga pang-invitation. Pwede rin natin i-customize. Halimbawa, gusto natin may specific size tayo ng document. Pwede din natin siya i-customize. Pipili lang tayo kung siya ba ay by inches, by centimeter, by pixel. Then, palitan na lang natin yung width and height niya dun sa box. Then, sa may baba ng page size, meron tayong resolution na makita. Ano ba yung definition ng resolution?
Resolution is the number of pixels on a printed area of an image. The higher the resolution, the more pixels there are on the page, the better the quality of the image. However, high resolution increases the page of the file. The standard recommended resolution for printed images is 300 and for web images naman is 72. So class, pag ang inyong picture ay sa screen lang makikita at hindi natin ipiprint, halimbawa yung logo, sasabihin ko sa inyo, oh, ang reso niyan, pang screen resolution lang. Ibig sabihin, ang gagamitin niyo since ang screen ay nasa web lang naman, web images, 72. So, mahalaga na alam natin kung ano yung standard na resolution kasi kapag namali tayo dyan, pwedeng bumagal or pwedeng pumangit yung quality ng ating images. At kapag printed naman, mahalaga na 300 ang iset natin na resolution para kapag print niya, hindi blurred yung mga text kahit maliit lang yung sulat. So, yun ha. Kapag printed, sinabing ipiprint yung output, 300. Kapag sa screen lang, hindi ipiprint, 72 ang resolution. Dito natin i-input yung resolution natin. Ayan, nakabilog na. Yung sa may left side, yung sa lumang version, sa right side, yung sa bagong version. At sa baba ng resolution, meron tayong color modes. Kailangan class, alam natin ang pinagkaiba ng RGB versus sa CMYK kasi magkaiba sila. When we say RGB, ito yung tinatawag na red, green, blue colors. Samantalang yung CMYK naman, ito yung tinatawag na cyan, magenta, yellow, and black. Tataka kayo, ma'am, bakit ang black ay K? So, kinuha sa dulong letter ng black color. Kasi kapag B ang ginamit, nakakalito kasi ang B ay ginagamit na para sa blue color. So, anong pinagkaiba ng dalawa? Kapag kayo ay hindi tayo magpiprint at screen resolution lang tayo, kagaya ng halimbawa, ang resolution natin ay 72, isa-set nyo lagi ang color modes as RGB or red, green, blue mode. Ibig sabihin, hindi natin siya ipiprint. Para naman mas maging maganda ang pagka-print, kailangan naman natin iset. Kung tayo magpi-print, isa-set natin siya as CMYK. So, iaayos niyo yung color base dun sa kung ano yung nakikita niyo sa screen, ganun din pag pinrint. So, iba kasi nagtataka, ang ganda sa screen pero nung pinrint ko, madilim. Kasi, hindi tama yung pagsiset ng color modes. O kaya, bakit ganun? Ang tingkad-tingkad dito sa screen pero pag print, iba yung kulay. Yun nga kasi, mali yung pagsiset ng color modes. Kaya dapat, alam natin kung saan tayo or tuwing kailan lang tayo gagamit ng RGB at tuwing kailan tayo gagamit ng CMYK. So, isa din sa importante itong background content. So, ito ay simple lang. Yung pinaka-background, kailangan nating iset. Kung gusto natin ay transparent, pwede nating i-transparent. Or kung may specific color tayo na gusto na background, pwede na natin siyang iset as white or kung yellow, kung ano man ang gusto nyong color. Depende sa ide-design ninyo. So, para easy na rin, meron ng kulay yung background. Pwede nyong palitan yung background contents dun sa photo setup ninyo or photo document setup ninyo sa Photoshop. Ayan, so okay, ulit tayo. So what are the things that you should consider when setting up a document? So ano-ano ulit yun? So kailangan properly name, proper yung pag-name ninyo. Then kailangan alam niyo yung mga sizes, color modes, even the orientation class hindi ko nabanggit kanina yung orientation kung siya ba ay naka-landscape, nakahiga, o siya ba ay patayo, portrait. Okay, and then yung kanyang resolution, kailangan tama. Gagamit tayo ng 72 kapag screen resolution at ang mode naman niya ay RGB. Gagamit lang tayo ng 300 resolution kapag ipiprint natin at ang kanyang color modes ay CMYK. Let us summarize for you key takeaways. Pakisulat sa notebook ano yung mga natutunan nyo today, kahit maiksi lang. Okay, so may questions ba? Kung may questions, mag-chat na lang. Kung wala naman, mag-review bago tayo mag-quiz. Okay, so get one whole sheet. Hindi. Joke lang. 1/4 sheet of paper. 1 to 10 lang naman yung quiz. Kung walang 1/4, sa likod na lang ng notebook magsusulat. Okay? So, identification yung type of test natin. So, you have to write the correct answer in the following test question. So, ready na ba? Avoid cheating ha! Mind your own paper. Be honest to yourself. So, number 1, ayan, basa-basa na lang. Basahin nyo na lang yan. Then, pwede nyo i-post. Then, lipat na sa kabila. Basa-basahin nyo lang din yan. Then, post nyo lang. And then,
Reviewin ninyo yung sagot ninyo bago tayo mag-checking. Okay, so kung tapos na kayo, checking na tayo. So, 1 to 10, ito yung mga sagot. Number 1, graphics. Number 2, resolution. 3, pixel. 4, vector. 5, raster or bitmap. 6, images or image. 7, printing. 8, screen. Number 9, 300. And number 10, 2. Okay, so yun lamang. Happy weekend, class. See you on Monday. Thank you!